Hello guys, today magpupunta ako sa Healthway sa Alabang Town Center kasi magpapacheck ako ng BP. Ayan, magpapakabit ako nung ambulatory BP monitoring kasi last year ko napansin, parang meron kasi kami nung yung pang BP sa bahay na yung digital yon. Tapos napansin ko yung BP ko hindi na siya normal. Parang ang usual BP ko kasi nasa 120 over 70 ganyan. Kahit galit na ako ha, yung parang pag nagagalit ako dun sa mga anak ko, chine-check ko yung BP ko kasi nga napaparaning ako. Yung lola ko kasi dati ganoon, yung pag nagagalit siya sa amin, pag makulit kami, parang gano'n yung tumataas yung BP niya. So ako, syempre dahil 30, wala pa mag 40, ayan, napapraning din ako sa gano'n. Kaya, nagmamonitor ako, tsaka may history kasi ako nung, postpartum eclampsia, parang gano'n. Yun, yung tumataas yung BP after mga anak. And then, yun, lagi ako nagmo-monitor ng BP since mayroon naman ako ng digital pang BP. So, nun nga, napansin ko, July pa last year, parang ganun, elevated siya than yung usual ko. Alam ko kasi pag nag 130 over 90 na maano na yun parang mataas na siya. So, lumalagpas pa ako dun, parang 140 plus over 90, minsan nga 140, yung almost, pag ni-round off mo 150 over 100 na ang alam ko nga parang kailangan na uminom ng catapres ng ganun, pero I don't know, kasi ayun, hindi, kaya gusto ko magpa-check para once and for all makita ko, kasi nga nung nagpa-medical naman ako, normal naman siya, tsaka yung mga blood tests ko, parang okay naman, wala rin ako maintenance. Even yung sa pre-diabetes ko, coming from yung pagbubuntis ko na nag-GDM ako, yan, hindi ako pinag-maintenance ng doctor ko kasi although nasa pre-diabetic level yung sugar ko, okay pa daw yun. I mean, kaya pa siya ma-manage ng diet and exercise, which I don't do regularly. At yung diet ko, yun nga, sablay siya. So, gusto ko na ipa-check kasi parang hindi ko mawari yung monitoring ko. Minsan normal, minsan mataas. Although sabi nga ng doktor, nagba-vary naman talaga yung BP depende sa daily activities mo, sa level ng pagod mo. So yun, ito so kahapon nag-teleconsult ako sa cardio. Ang sabi niya, mag 24-hour BP, ambulatory BP monitoring. So today, samahan niyo ako, may pupunta ako sa Healthway, kakabit nila sa akin yun. Yung device na yun, para lang daw siyang cellphone, tapos may cuff sa arms mo, na magme-measure ng BP mo every 30 minutes. So, kunyari, ang sabi ng doktor, maligo na ako para hindi ko na kailangan maligo sa 24 hours na nakakabit siya. Pero, if kailangan mo nga talagang hubarin, basta ibalik mo lang before mag 30 minutes. Matapos yung 30-minute interval. Kasi every 30 minutes nga siya mag-take na measurement. Tapos, since, for information lang, yung price nito sa Healthway is 4,900 pesos. Pero, meron kaming MaxiCare coverage sa dependent kami ng husband ko sa company nila. Kaya, ayun, hindi ako magbabayad ng 4,900 today. Thank God. Wala naman ako nararamdaman gusto ko lang talagang ma-check mabuti kasi ayoko yung sobrang napabayaan mo yung BP mo tapos na-damage na pala yung organs mo. Ang dami kong nakikitang ganun sa Facebook na nag-organ failure na just because of yung hypertension na hindi na diagnose. Tsaka yung iba nga, yung nagda-drop dead na lang talaga
wala silang hypertension na napabayaan na, which led to death. At ayoko naman mangyari yun kasi bata pa ng mga anak ko, di ba? Alam ko pag mga nanay, sobrang busy natin, and pag sa anak natin, yung anak natin may sakit, sobrang ang bilis natin sila ipa-check, di ba, ura-urada. Pero pag tayo, kaya pa naman yan, next time na lang, or it can wait. Pag tayo, it can wait lagi. So ayokong maging ganun yung ano ba tawag nito, ayokong maging ganun yung makasanayan ko, kasi nga hindi na ako bumabata. I am 37 years old this year, and yung mga anak ko pa lang 8, magto-turn 8, yung isa kaka 5 lang. So 'di ba, I cannot afford to leave them behind just because of health condition na could have been treated kung makita early on. Tsaka yun, madalas ako kasi since prani nga ako, madalas yung sa news feed ko or sa feed ko sa YouTube or sa TikTok, ganyan, laging may tungkol sa may mga sakit. So yun, lalo ako napapraning yung mga bigla-bigla na lang nagkakasakit ng ganun, na hindi nila nakita agad, could have been prevented sana, or could have been treated, hindi sana naging fatal. Ayun. So samahan niyo ko, ipapakita ko yung process kung pwede doon sa Healthway, kasi baka, di ba may yung ibang labs, bawal mag video, ganyan, bawal mag vlog. So try ko lang. Alam nyo dati, hindi ako marunong pumark ng paatras. Pero ngayon, simula nung nagka-camera kami, yung camera sa likod, no? Yung may view sa likod. Ayan, parang mas nadadalian na ako dito sa patalikod. Pero kung yung dati, hindi ko kaya. Ang hindi ko pa rin talaga kaya yung yung patagilid. Ano yung parallel parking? Hindi ko talaga kaya yun. Ewan ko, bakit hindi ko kaya? Ilang beses ko na tinry, hindi talaga. So ayan, bababa na ako. Okay, bye. Ay, yung takoyaki na yun, ang sarap na. So, may ganito na pala dito. Gitna ng walkway. Pinabili nila ako ng face mask kasi bawal pa rin yung walang mask dito. Hindi ako nakapagdala. Ito, nakabit na siya. Nakabit na siya. Tapos ito. Nakabit na siya. Ito. Tapos ito, every 30 minutes daw siya mag-take ng measurement. Tapos, binigyan ako ng parang diary kung saan ko ililista yung activities ko na ginagawa ko habang nag-take siya ng measurement. Bumili ako ng lunch namin sa Mesa Sizzlers sa may ATC food court. Tapos Auntie Anne's nung anak ko kasi paborito niya yun, yung cinnamon sugar. Ayun. Tapos yun, umuwi na ako. Masaya mag-mall pag weekday kasi wala masyadong tao. Tapos hindi ko pa kasama yung mga bata kaya sobrang peaceful. Na syempre miss ko rin sila kahit pa paano. Walang magulo. I miss the noise. I miss the chaos sa mall pag hindi ko sila kasama. Parang
doesn't feel the same. No, ikwento ko lang sa inyo yung nangyari dun sa ano, kasi hindi niya ako mag-video. Pero ang bait ni ate. Pagdating doon, in-explain niya, may mga pinasign na form. Tapos, in-explain niya yung process, yung ano yung kailangan gawin. Tuwing kailan nag-check ng measurement, ganyan. Sinabi niya na every 30 minutes nga gagawa ng reading, tapos hindi mo makikita dun sa device yung reading. So, surprise siya. Sa result mo na lang makikita. Tapos, binigyan niya ako ng diary yung tawag kasi tuwing magme-measure daw, isulat mo dun yung activity na ginagawa mo habang tinitake yung measurement. Like, for example, naglalaba ako. Pero hindi ko naman gagawin yung paglalaba ngayon kasi syempre mababasa, bawal mabasa. So for example, nagwo-walking ako or kumakain or makipaglaro sa mga bata, ganyan. So i-record ko doon kung ano yung activity and kung anong oras siya nag-read. Kasi daw may effect din siya sa pag-interpret ng results. And then sabi, yun nga, pwede naman yung habang tulog ka din, magte-take siya ng measurement. So, sana hindi ako magising. Pag daw gumagalaw ka habang biglang humigpit yung cuff, mag-stop lang, mag-move para maging yung reading niya ma-fix dun sa time na yon. Kasi pag gumalaw daw, syempre tataas. Pero hindi naman necessarily kailangan umupo. Hindi naman kailangan umupo. Kahit nakatayo ka, okay lang, basta daw huwag gagalaw. So kanina, pag alis ko doon, naglakad ako konti, bumili ako ng food. Tapos sabi naglalakad ako sa mall, bigla siyang humigpit. So tumigil ako. Ayan, naka-isang step ata ako after na humigpit. Ayun, tapos sabi niya, kailangan ko to ibalik until Friday. Pero actually, 3 days yung maximum nila. Kung hindi ko daw mababalik bukas, since 24 hours yung reading nito, kung hindi ko daw pwede mabalik bukas hanggang Friday, kasi Wednesday today birthday na mami ko bukas, baka hindi kami bumalik dito sa mall na to, kaya Friday na lang daw pwede. Tapos pinag-iwan niya ako ng valid ID ko para sure nga na isusoli mo yung device. Syempre diba medyo mahal din to. And then ayun, so ang iniwan ko doon yung SSS ID ko, yung UMID. Yan, kasi syempre hindi ko naman pwede iwanan yung driver's license kasi nag-drive ako. Tapos yun, para sure na isusoli mo yung device kasi may ID ka na iniwan dun. Tapos sabi niya, maganda nga tong monitoring na to kasi hindi naman nga accurate yung reading sa bahay, lalo na kung yung patient lang yung gumagawa. Kasi at least to round the clock siyang chinecheck yung BP mo para makuha yung average reading mo talaga, hindi yung at certain times of the day ka nag-check tapos randomly ganyan. Hindi, parang mas accurate yung magiging result dito or interpretation ng mga readings mo pag ganito sa 24 hours ambulatory BP monitoring. Tapos daw meron pa sila yung isa, yung sa ECG naman, yung Holter. Hindi ko alam kung ipapagawa yun ng cardio sa akin, pero let's hope na hindi. Kasi ibig sabihin na there's something really wrong. Pero yun, sabi ko din nakapagpa-ECG. Yung Holter kasi ECG daw, yun around the clock din. Parang ganito, yung instead of certain times ka na mag-check ng BP, yun din 24 hours ka din i-monitor yung ECG mo. So kasi daw syempre yung sabi ko kasi normal naman yung result ng ECG ko. Sabi nung staff doon, yung reading lang ng ECG mo at the time na tinig yung makukuha, hindi katulad doon sa Holter na din mas maganda, mas madaming times iti-take at certain times of the day. Kaya yun, and then sabi niya kung sa Friday ko daw susuli,
And then, mapiprint naman daw yung readings. Pero, ibabasahin pa daw yun ng cardio for the results. So, hindi, pag wala daw cardio, sa time na yun, baka hindi ko pa makuha yung result. At hindi rin daw pwede online. Kasi, kailangan mo daw talaga pick upin dun yung result. Magpa-follow up daw ako dun sa cardio para mabigyan niya ako ng tamang, gamot kung kailangan. Pero actually, hindi ko naman talaga siya cardio kasi may endo ako. Yung endo ko, pwede rin naman siya mag-manage nito. Kaya lang, ako nag-consult sa cardio kasi wala yung endo ko, hindi siya covered ng MaxiCare ko sa Dr. Anywhere app. For those of you who don't know, yung Dr. Anywhere app, yun, siya, online consultation with a MaxiCare accredited doctor through yung Dr. Anywhere app. Doon ako madalas magpa-check, lalo na doon sa mga anak ko. Kasi sobrang bilis. I don't have to go to the hospital to have them check. Lalo na kung emergency or hindi ko talaga kayang lumabas ng bahay para dalahin sila, ganyan. Maganda yun. Wait lang, nagre-reading siya ngayon. So, bawal mag-talk. Pero go ako, so I need to drive. So, driving ang activity na ilalagay ko dito sa reading na to. Oras? 12:54. Tapos na yung reading. So, thank you sa inyong pagsama. I-update ko na lang kayo sa makukuha kong result. Sana naman ay manageable and hindi naman cause for panic ang ating result dito. So, ayun lang. Nakapark na ako dito sa bahay namin. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye!